We are celebrating your goodness, God, today. Leaving behind everything in the past, Lord, that will not help us move forward. In the future, God, you are preparing for us. Church, let me read to you Lamentations 3:22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Do you believe that? Faithful our God is. Ano man yung pinagdaanan natin sa taong ito, you have seen, and I believe in my heart, nakita mo kung gaano naging katapat ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sa lahat po ng naniniwala na faithful ang Diyos, tapat ang Diyos sa buhay niya, that God is in control of everything. You can lift your hands in praise today as we sing this song. And let us worship our God. I call you faithful for the promises you kept and every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Anybody got a friend in Jesus? Come on, sing this song with us. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe, 'cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend we have. What a friend we have in Jesus. I've never known another like him. No, I've never known another like him. I know for every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. I thank Him for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Thank Him for your salvation, for the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord.
wanna thank you, Lord. To praise the Lord. And I just wanna thank you, Lord. You have been. Come on, lift your voice to God and sing. Yes, He is good. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. For that, Lord, we thank you. And we worship you in light of that moment. In light of the truth that no matter what happened, you will remain faithful. And you are still the same God who saved us. You are still the same God na nagtawid sa amin sa taong ito. Ang same na Diyos na magtatawid sa amin sa panibagong taon na darating sa aming mga buhay. Amen. So we worship you, Lord, and we rely on you. We call on you, God. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Yes, for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. We declare, I know with you all things are possible. Yes, I'm calling on the God of David, who made that shepherd boy courageous. I may not face Goliath and see it on my own time. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. It's your faithfulness I'm standing on. Never changes, never changes. Let us sing this. Declare this song. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God
same God. You answered prayers back then, and you will answer now. Yes, Lord, we believe that, God, in our hearts today. You are the same. You were providing then, you are providing now. You are the same God. Sing your fade out. Yes, you move in power then, you move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer then, you are a healer now. You are the same God. You are the same God. You are a Savior then, you are a Savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. You are coming, I'm standing on your on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Today to the Lord who is faithful, who is able, our Savior, our healer. Hallelujah! We praise you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you for this time. Thank you for this moment, God, that you have given us. Sa last Sunday po ng taong 2024. As we look back, we know we will see not our regrets, our past mistakes, but how faithful you have been to your children, how faithful you have been to us, how good you have been to us. Sa kabila, Panginoon, ng maraming pagsablay, sa kabila, Lord, ng maraming pagkukulang, never kang nagkulang sa amin, Panginoon. Never ka naming masisisi sa lahat po ng nangyayari sa aming mga buhay, Panginoon, because we know you are working for our good. You're turning things around for the good of your people. Kahit minsan, sablay namin, Panginoon, but still, you will move, God, to save us. And you will redirect our paths. Hanggang makita namin, Panginoon, yung magandang kalooban mo, Panginoon, sa buhay namin. And God, sa darating na taon, this is our vow. Hindi namin lalabanan kung ano yung panukala mo sa buhay namin. Dahil kahit anong pagsusumikap ang gagawin namin, Panginoon, hindi kami magtatagumpay apart from you.
That's why we are singing this song. We need you, God. Oh God, we need you. More than anything, we need you. Dahil hindi kami magtatagumpay sa darating na taon kung wala ka sa buhay namin. Lord, we made it through this year, this 2024, kasi sinamahan kami ng aming Diyos. That's why we are here today. Dahil naging tapat ang aming Panginoon. Dahil hindi ka nagkulang sa amin, O Diyos. Dahil hindi mo kami pinabayaan. Dahil ginabayan mo kami every step of the way. Kaya maraming salamat. This coming year, we will continue to rely on you, God. We will continue to put our faith in you. Salamat po sa mga testimonies ng healing, ng miracle, Panginoon, sa taong 2024. Sa mga answered prayers namin, Panginoon, marami pong salamat. And we believe sa taong 2025, you are the same God who will move in the lives of your people, God. So we worship you, God. We honor you. We adore you, Lord, at binabalik namin sa'yo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa oras na ito. Marami pong salamat. This is our prayer in Jesus' name, and everybody will shout aloud, Amen and Amen. Come on, palakpakan po natin ng malakas ng Panginoon. Yung karapat-dapat na pagsamba, pagpupuri, pagdakila sa nag-iisa at walang kapantay na Diyos ng ating mga buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Amen. Minsan pa po palakpakan natin ang ating Panginoon, yung para sa ating Panginoong Hesus na palakpak ngayong umagang ito. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning, good afternoon, good evening po. Sa bawat isa na nandirito ngayon, I don't know kung nagkamekos-mekos na yung mga services natin ngayon. But today, medyo po tayo ay naiba ng ating year-end na service. Itong huling service natin ngayon, medyo siguro short yung ating notice, pero isa sa mga katangian ng mga victorious na tao, ng mga successful na tao ay flexible. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay dapat umayon sa atin. May mga bagay na dapat nagiging flexible din tayo sa mga pangyayaring ito. Kaya patuloy po natin ipanalangin. Samahan niyo po kami sa pananalangin na next year ay makakuha po tayo ng malaking lugar natin dito na magagamit natin mula Sunday hanggang Saturday. Medyo malaki lang po. Panalangin natin, mga ilang milyon po siguro magagastos natin doon. But wala namang imposible sa Panginoon kung yun ang kanyang kalooban. But tayo po mga kapatid, tinitingnan natin yung mga ganong bagay. At kaya nga po ginagawa natin kahit na nasa paligid natin, napansin nyo po marami po tayo mga campuses dito. Yung iba nagtataka, parang kanto-kanto na gusto ninyong maging Amazing Hope. Tama po, kung ang 7-Eleven ay kanto-kanto, ganun din dapat ang simbahan. So yun, panalangin po natin na nawa ay makakuha pa po tayo ng isa nating lugar dito na mas magandang lugar din para sa ating kids at para sa mga pangangailangan din ng Amazing Hope dito sa lugar na ito. But ang sure po ko, marami po tayong mga campuses din na sisimulan ngayon sa ating paligid. Basta paligid, as in paligid. Kung alam niyo po, may mga iba po tayong locations dito sa Quezon City at mga malalapit lang dito, Visayas, Mindanao, Avenue. At basta hindi pong Quezon City kasi po kapag nag-overflow po tayo dito, nag-start tayo ng panibago nating campuses, At yun po, panalangin lang natin. At ngayong araw na ito, medyo limited ang ating time. I hope, bukod sa nakapanood na po kayo ng sine, pero sana mas makash po natin ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. Hindi po nagkataon na nandirito ka if this is your first time na dumalo sa gawaing ito. Na naniniwala ko hindi ka lamang napilit, hindi lamang napadaan. Siguro po may maraming mga services po ngayon, maraming simbahan ngayon ay nag-cancel po ng kanilang mga services. I don't know kung napadaan ka lang dito sa ating gawain ngayon. Maybe para sa iyo napadaan ka pero yan ay sinadya ng Panginoon. This is not an accident. This is really an incident because everything happens for a reason. May purpose po ang ating Panginoon kung bakit tayo naririto. At sa bawat isa na nandirito ngayon, every Sunday,
naniniwala po ko mga kapatid, para sa ating lahat na nandirito, nais ng Panginoon, God wants us to end this year with a bang. Nais ng Panginoon na napakaganda na maging conclusion ng ating matututuhan ngayong araw na ito. Ngayong huling linggo ng huling buwan ng taon na ito. Napakaganda din pong preparation nitong mapapakinggan natin ngayon para sa iyo at para sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Let's get started. Pag sinabi pong hindi lamang natin nakaugalian na bumati ng Happy New Year, at sinasabi din po natin madalas ay Prosperous New Year. At actually, halos interrelated naman yung dalawang yon, kaya lang siguro mas mai-imbibe natin maigi, mas mararamdaman natin maigi kapag natutuhan natin itong word na prosperous na ito. Kaya pag sinabi nating Prosperous New Year, it is a common New Year's greeting that expresses the hope that the recipient, yung tatanggap nito, will have a successful and fulfilling year. Pag sinabi nating Prosperous New Year, sa isang tao, tayo ay umaasa na yung sinasabihan natin ay maging successful at magkaroon ng hindi lamang successful kundi fulfilled na taon sa kanyang buhay. At ang dalangin natin, hindi ka lamang maging happy sa susunod na taon. Ikaw din ay maging prosperous. At alam niyo po ba mga kapatid, napakalalim ng word na ito. Napakalalim ng declaration na ito. Dahil ito mismo ay napaka-crucial, napaka-controversial na word ngayon, lalo na pagdating sa religious community. Sa secular community, walang issue yung word na prosperity. Pero pagdating sa religious community, napakalaki ng issue dito ngayon. But ngayong araw na ito, matututuhan natin maigi kung ano ba talaga ang kalooban at nais ng Panginoon sa ating buhay, lalo na sa susunod na taon. So napakagandang preparation nito. This is really a mind-blowing, life-changing, and even heart-piercing na message sa atin ng ating Panginoon. I want you to open your Bible with me in 3 John verse 2. Or 3 John chapter 1 verse 2. Dahil isang chapter lamang po ito. 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper. Sabi nga po natin, prosper. I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. So sinabi dito ni Apostle John, I pray that you may prosper sa kanyang kaibigan na si Gaius. I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Now the million-dollar question is, how to have a prosperous New Year? Paano ba natin masasabi na tayo ay may prosperous New Year? At paano ba tayo magkakaroon ng totoong prosperous New Year? Napakaganda po ng combination. Napakaganda ng sinabi dito ng panalangin, ng prayer wish ni Apostle John dito sa kanyang kaibigan. At napakaganda rin na panalangin, napakaganda rin po na aral na dapat nating matutuhan ito sa atin. How to have a prosperous New Year. Now let's look at the 3 crucial types of prosperity that we need in 2025. 3 crucial na uri ng prosperity na kailangan natin sa buhay, na sang-ayon din mismo sa salita ng ating Panginoon, at naniniwala po tayo na ito ay kalooban ng Panginoon sa iyo at sa akin. So lahat po ng ready at excited na ngayon, magsabi po ng malakas na amen. Lahat po ng ready na at excited na maging prosperous siya sa 2025, sumigaw pa po ng mas malakas na amen. Number 1, how to have a prosperous life in 2025. Sa panibagong taon na ito, number 1. Basahin ulit natin verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all
things. How to have a prosperous new year. Number 1, na crucial na type ng prosperity na kailangan natin is financial prosperity. Financial prosperity. I pray that you may prosper, sinabi dito ni Apostle John, in all things. Alam niyo po ba mga kapatid that in Greek, yung word na binanggit dito, yung prosperous na I pray that you may prosper. Yung word na prosper dito, kasi pwede nating sabihin na, ay hindi, yung meaning niyan ay spiritual. Teka lang, hindi pa yon. Wait. Kung baga, there's more. But unahin muna natin ito. Because it is the Greek word euduo. Etong euduo na ito, it means to have a prosperous journey. It also means to succeed in business affairs. To succeed in business affairs. So it speaks about financial prosperity. Actually, makikita naman po natin yan pagdating dun sa context. Kung bakit ito yung prayer wish ni Apostle John sa kanyang minamahal, beloved, the friend Gaius. Euduo, to succeed in business affairs. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Napaka-importante rin ng financial prosperity sa atin. Bakit? Para sa ating pangangailangan. Ngayon yung mga pastors, yung mga leaders na ayaw ituro ito, di turuan mo na lang maghirap yung mga membro mo. O kung ayaw pag-usapan ito, di turuan na lang natin na kung saan mabaon sa utang yung mga tao at wag nang umahon sa buhay. Kaya nga sa Biblia, napaka-importante nito. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need. Pangangailangan mo, at the same time, magkaroon ka ng plenty left over para i-share sa katabi mo. Bakit? Mahirap magbigay kung wala ka. Amen po ba? At mas masarap magbigay kapag meron ka. In fact, kaya mo magbigay dyan sa katabi mo dahil meron ka ngayon. Kung hindi pa ubos. Nakuha po natin yon. Then you will always have everything you need. Una, kinakailangan para sa pangangailangan mo. Dahil lahat po tayo ay may kapangangailangan. Hindi lamang ngayong taon na ito, kundi sa susunod na taon. That's why we need financial prosperity. At importante rin po, pagdating sa financial prosperity, hindi lang pangangailangan mo. And plenty left over to share with others. And plenty left over to share with others. That's why, napaka-importante po ng financial mastery. I want you to listen to this very carefully. Pagdating sa financial prosperity, napaka-importante ng mastery. Walang prosperity kapag walang financial mastery. I-discuss ko lang po sandali sa atin ito. Ang tawag ko dito ay wealth quadrant. Why? Napaka-importante po na hindi lamang financially literate tayo. Listen to this. But ang sinabi ko po ay financial mastery, not just financial literacy. Why? Kasi iwasan nating mapasama sa tinatawag na educated fool. Marami pong mga tao tad-tad ng diploma, pero wala nangyayari sa kanilang buhay. Di na bago yung buhay nila, yung pamumuhay nila, pero tad-tad ng diploma. Pabigat pa rin, hindi masama na pabigat ka. Wag lang lagi. Kasi lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong panahon na pabigat tayo sa buhay. Na tayo, ang term na lang natin, tayo ay umaasa pa sa iba. Kaya wag kapag ikaw ay kabataan, halimbawa ikaw yung nangangailangan ngayon, tinutulungan ka, wag ka masyadong magkaroon ng inferiority complex. Part yan ng journey. But wag mong, minsan pinapadaan tayo dyan ni Lord. Bakit? Para kapag tayo ay sumagana ng bahagya sa buhay, wag tayong maging mayabang. Dahil naranasan mo yun eh. Nakuha po natin yun. Kapag dumadaan ka dyan, instead na ilugmok mo yung sarili mo, matuto ka na lang na kapag ikaw umahon balang araw, tutulungan ko yung mga tao na dumadaan sa same na pinagdadaanan ko ngayon. So instead na maging pabigat sa'yo, yung pinagdadaanan mong yan,
gawin mo yung encouragement o motivation para sa'yo na makabangon-bangon din balang araw nang sa gayon makatulong tayo. Again, marami po ang mga taong tatad ng diploma dahil financially literate lang. But they don't have financial mastery. So napaka-importante, hindi lamang ng financial literacy, kundi financial mastery. Why? We don't want na mapabilang sa mga educated fool na tinatawag. Wala po akong problema, wala po akong issue sa diskarte, sa diploma. Dahil malaking part po talaga sa akin ang diskarte. Pero mapapansin naman natin, pag pumunta po kayo ng office, tad po ako ng diploma. Siguro kung magpaparamihan rin lang ng diploma, siguro isa po ako sa pinakamarami na pwedeng maihain na diploma. Pero hindi po doon natatapos ang lahat. Napaka-importante ng mastery kaysa literacy. Because we don't want na mapabilang sa mga educated fool. Why? Because money, remember this, is a good servant. But worse, master. Ang money, dapat servant mo at hindi mo siya master. Huwag mong babaliktarin. Don't let your money become your master. Instead, master your money. Kapag hindi natin na-master itong perang ito, ikaw ang aalipinin ng pera. Why? Whether ikaw ay sobra-sobra, pwede kang gawing alipin ng pera. At marami rin alipin ng pera dahil walang-wala sila. Kaya ang maraming mga tao na masasama, hindi lang mayayaman. Marami rin masasama, sadlak sa hirap. Kaya mang-hold up, kayang gumawa ng masama, kaya magnakaw dahil wala. Kuha po natin siya. Dalawang extreme na dapat natin maiwasan. That's why Apostle John is praying to his beloved friend, Gaius. I pray that you may prosper in all things. Napaka-importante po. Pagdating sa financial mastery, ito po yung wealth quadrant na tinatawag. Number 1 is how to get your wealth. Mamamaster mo itong pera. Hindi ikaw yung magiging master. Hindi pera ang magiging master mo. First, how to get your wealth. Paano ba ako magkakaroon ng kaperahan? Dahil mayroon katuruan ang Biblia patungkol dito. You must know how to get your wealth. Una po yan. Pangalawa, how to grow your wealth. Yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, actually makikita po natin lahat ito pagdating dun sa parable of the talent, Matthew 25, 21, or Matthew chapter 25, yung buong passage doon ng parable of the talent. Hindi ko na po i-discuss ito, isa-isa yung Matthew 25 ngayon. But how to get your wealth. Pangalawa, how to grow your wealth. Pangatlo, how to guard your wealth. Pang-apat, how to glorify God through your wealth. Napansin niyo po yung balance. How to get your wealth. Gusto din ng Panginoon na hindi tayo una tamad, tayo ay kumikita. Kaya nga, yung sinabi natin, para magkaroon ka para sa pangangailangan mo at magkaroon ka ng plenty left over to share with others. Dahil masarap din nagkakaroon tayo ng parte sa ibang tao. Ang sarap sa pakiramdam. Pangalawa, hindi lamang yung ibinigay sa'yo, hindi ka lamang dapat marunong na kung saan mag-create ng wealth. Dapat marunong ka rin palaguin yung ibinigay sa'yo ng Panginoon. That's why ayaw ni Lord binabaon. Yung pera. Ayaw ni Lord binabaon yung mga bagay na ibinigay niya sa atin. Gusto ng Panginoon, palaguin natin. Third, hindi lamang palaguin, dapat you must know how to guard your wealth. Kasi kahit na mayroon ka, pag hindi ka marunong gwardyahan at bantayan yung ibinibigay sa'yo ng Panginoon, bukas makalawa, wala na yan. Bukas makalawa, uubusin na ang lahat ng yan. Kaya you must know how to guard your wealth. And last, pero pinaka-importante sa lahat, how to glorify God through your wealth. Kaya nga pagdating sa Matthew 25, di ba? Sa parable of the talent, come and share your master's happiness. So dapat pagdating sa pananalapi natin, nag-glorify ang Panginoon. Amen po ba? Maraming mga tao na master nila yung unang tatlo. But nakalimutan nila yung kung ano pa yung pinaka-importante. How to glorify God through your wealth. Why? Kapag hindi mo na-glorify ang Panginoon sa wealth mo, aalipinin ka ng pera. Ulitin ko po, mabuting kaibigan, mabuting
servant ang pera. Pero napaka-destructive na master ng pera. Kaya nga napaka-importante na nasa sentro pa rin ng pananalapi natin ang ating Panginoon. Now, in 2 Corinthians chapter 8 verse 7, may binanggit dito si Apostol Pablo sa kanila. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you. Ito papaalala niya, see that you also excel in this grace of giving. Nais din ni Apostol Pablo na kung lumalago kayo sa inyong pananalita, magaling kayo magsalita, matindi yung pananampalataya ninyo, matindi yung knowledge ninyo, kayo ay mapagmahal. See that you also excel in the grace of giving. Dapat nag-e-excel din daw tayo sa grace of giving. I hope, brothers and sisters in Christ, na lahat po tayo ngayong taon na ito ay nag-excel tayo sa giving. Nung naturo po sa akin ito, napagtagumpayan ko na yung 20 ko. Wala pong masama kahit naman ano yung amount, kung yun naman talaga yung proportion naman yun, in proportion siya. Dun sa kinita natin, hindi yung sobra-sobra lang, yun yung binigay para sa Panginoon, hindi yung tira-tira lang. Ginawang tira-tira yung para kay Lord. Tayo man din, ayaw mong pinapakain ka ng, ay meron pa akong spaghetti yan. Spaghetti dyan. Nung ano pa yun, nung Thanksgiving pa sa amin sa US yan eh. May tira pa ako. Ang tagal na noon. Kung gutom ka, pwede na rin. Pero kung maaari sana, ayaw mo ng tira-tira, yung medyo panis-panis na. Huwag ganun pagdating kay Lord. Kailangan na pagtatagumpayan natin ito. Kaya sinabi niya, see that you also excel in the grace of giving. What's my point? How can you excel in the grace of giving if you don't have something to give? How can you excel in the grace of giving if you don't have something to give? Di ba mahirap? Paano ako mag-excel sa grace ng giving? Wala naman akong pambigay. That's why, ito yung panalangin ni Apostle John sa kanyang pinakamamahal na kaibigan na si Gaius. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Remember the Lord your God. He's the one who gives you the strength to be prosperous in order to establish the covenant He made with your ancestors. And that's how things stand right now. He is the one who gives you the strength to be prosperous. Mas maganda kasi, remember this, makinig po maiga dito. Kapag dating sa area ng pinansyal, sa pananalapi, sa pag-grow, pagdating sa prosperity, dapat talaga sentro dito ang Panginoon. Kaya, napaka-importante nung una remember the Lord your God. Sabi nga po natin, remember. Kapag may pera ka o wala kang pera, dapat naaalala mo lagi si Lord. Kasi may tendency, kapag may pera na tayo, makalimutan natin ang Panginoon. It is He who gives you the power to produce wealth. He gives you the strength, the ability to produce wealth. So maganda yung kapamaraanan ng Panginoon, yung kapamaraanan natin, paano tayo sumasagana financially. Ito, good news. Sabihin nga po natin, good news. Sinabi na ng Panginoon kung paano. Di ba yung una natin sa wealth quadrant, financial mastery, how to get your wealth? Paano ka ba mapagpapala financially? Maraming kapamaraanan ng Panginoon dito. Number 1, work smart and work hard. Work smart, work hard. Proverbs 21 verse 5, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Napansin niyo po, good planning, hard work. Ayaw lang ng Panginoon na hard worker ka lang. Kinakailangan may masusi, may matalinong pagpaplano. Sa pamamagitan nito, sinabi, good planning and hard work lead to what? To prosperity. Mahirap mag-prosper ang tao masipag lang. Maniwala po kayo. Hindi ka magpa-prosper pag masipag ka lang. Why? Maraming magnanakaw. Maraming peste sa pananalapi. Maraming mga deceivers. At maraming kalaban. Yun ang katotohanan. Hindi lang ikaw ang may negosyo dito sa Pilipinas at sa buong mundo. May competition na tinatawag.
May good competitors, pero may bad competitors. But kinakailangan ng good planning and hard work. Sinabi dito, kaya good planning and hard work lead to prosperity. But hasty shortcuts lead to poverty. Nakuha po natin dun pa lang. Tinuturuan na tayo ng Panginoon magplano. Kaya po, balik po tayo sa mga mentorings natin. Kung wala pa po kayong mga life groups o wala pa po kayong nagme-mentor sa inyo, you need a spiritual mentor. Magsabi lang po kayo dito at pinag-aaralan po natin itong mga bagay na ito. Yung life planning na sinasabi natin, napaka-importante po nun. Pangalawa, ano po ba yung kapamaraanan pa ng Panginoon para mag-prosper tayo? Work smart, work hard. Pangalawa, is yung tinatawag na first fruits. Proverbs chapter 3 verses 9 hanggang 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Pati pala sa pananalapi, ino-honor din ng ating Panginoon. Ino-honor. With the first fruits of all your crops, binanggit dito. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Kung gusto natin umaapaw ng pagpapala, huwag mong kalilimutan i-honor si Lord. Lalo pagdating sa first fruits natin. Napaka-importante nito sa Panginoon. Nehemiah chapter 10 verse 35. We obligate ourselves. O napansin mo, sabihin na natin, hindi lang sila inobliga ng Panginoon eh. We obligate ourselves to bring the first fruits of our ground and the first fruits of all fruit of every tree year by year to the house of the Lord. Ito po kasi yung pinagkakakitaan nila, ito yung kapamaraanan nila para sila ay mabuhay, taon-taon. Hindi nila kinakalimutan yung first fruits nila, yung unang kita nila. At sinabi dito, ginagawa nila yon year by year. Taon. Ginagawa po nila ito. Bakit? Ano ba nangyayari dito? Jeremiah chapter 2 verse 3. Kapag kanilang kinakalimutan ang mga bagay na ito. Di ba sinabi, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops? Sinabi din po sa Jeremiah chapter 2 verse 3, Israel was holy to the Lord, the first fruits of his harvest. All who ate of it incurred guilt. Disaster came upon them, declares the Lord. Di ba sinabi po natin pagdating sa New Testament, si Lord nagbigay ng pantanim, pero nagbigay din siya ng pangkain. Kapo natin yon, yung seed na tinatawag. Si Lord nagbigay ng pantanim, si Lord nagbigay ng pangkain. Walang problema, gusto ni Lord kumakain tayo. Kaya ka nga kumakain, kaya ako kumakain. Tignan mo yung katabi mo, para nadagdagan yata ng timbang ngayon. Why? Gusto ni Lord makakain ka. Kalooban ng Panginoon, kumain tayo. Kaya nga pagdating doon sa model prayer, yung panalangin na itunuro sa atin ng Panginoon, give us this day our daily bread. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Pero hindi lahat ng buto. Referring mga kapatid sa money, sa financial matters natin, kinakain. Dahil merong buto na dapat itinatanim mo para bukas makalawa. Meron ka ulit pangkain at meron kang pambigay sa iba. Pag nagkamali tayo dyan, kinalimutan natin ng Panginoon sa ating panalalapi at kinain mo yung para kay Lord. Ano nangyayari sa kanila? All who ate of it incurred guilt. Disaster came upon them, declares the Lord. Ano naman na nangyari sa mga hindi kinakain? Yung kanilang first fruits, Ezekiel 44 verse 30. The best of all the first fruits and of all your special gifts will belong to the priest. You are to give them the first or best portion of your ground meal so that a blessing may rest on your household. Napansin niyo po? So that blessing may rest on your household. Subok na subok natin ang first fruits. Kung gusto mong mag-rest yung blessing ni Lord, hindi lamang sa'yo, kundi sa buong pamilya mo sa buong taon, napaka-importante, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Kaya nga every January, ginagawa natin ito. Para nang sa gayon, tayo ay protektado ng Panginoon. Ang tahanan natin ay siguradong magre-rest yung blessing ng Panginoon. Biruin mo, ikaw lang yung nag-first fruits, damay mga anak mo, pati buong pamilya mo.
Nakuha po natin yung prinsipyong ito. Kaya nga po mga kapatid, ulitin ko, napaka-importante nitong mga bagay nito. That's why, yung susunod natin, napaka-importante din ng tithes. Malakay chapter 3 verses 10 hanggang 12. I am the Lord all-powerful. I challenge you to put me to test. Bring the entire 10% into the storehouse, so there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. And flood you with blessing after blessing. I will also stop, ito yung sinasabi natin na peste. Sabi ni Lord, kapag ginawa natin ito, I will also stop locusts from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. Everyone of every nation will talk about how I have blessed you and about how wonderful land I, the Lord, all-powerful, have spoken. Ang sikreto para mag-rest ang blessing sa household mo sa buong taon, first fruits. Ang sikreto para mawala yung mga peste na kakain sa kapirahan mo ay yung tithes. Yung first fruits na yan, madalas year by year ginagawa yan. Yung iba, pinapractice nila, unang sahod nila, wala naman masama doon. Kaya nga po mga kapatid, yung mga binanggit kong ito, medyo controversial ito. Kasi daw sa Old Testament ito, tama. Ang rule, pagdating sa rules of interpretation, kapag ang isang bagay ay hindi na tinuro sa Bible, hindi na siya, New Testament, hindi na siya binding sa atin. Halimbawa, mag-alay ka ng dove na walang kapintasan, hindi na yung naturo. Bakit? Si Kristo na yung alay eh. Pero still, yung Old Testament ay useful for teaching. Maraming mga tao, pati yung Old Testament binubura. Si Rol nga, ayaw ipabura, ikaw buburahin mo. Anong gagawin ko dun sa mga alay-alay na yon? Tignan mo yung karakter ni Lord dun sa iutos na yon. God is holy. Ginagamit yon para tayo ay malinis. So tignan mo yung karakter ng Panginoon. Bakit niya pinapagawa? Yun hindi yung binubura yung salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. No ultimo tuldok, hindi dapat tinatanggal yun. Paparusahan ng Panginoon yon. Kaya tayo, kapag ang isang bagay ay inulit sa New Testament, pinapractice natin siya. That's why ito mga kapatid, yung first fruits, yung tithes, ito ay inulit. But ang practice natin dito mga kapatid, ito dapat ay sang-ayon sa ating hindi napipilitan. Ang tawag dyan ay New Testament giving. New Testament tithing, New Testament giving, hindi na siya katulad ng dati. Nakuha po natin, maganda yung bukal sa yung puso ang yung ginagawa. But still the principle ay napaka-importante pa rin. Yung principle dito magbo-boil down lagi na hindi mo kinakalimutan si Lord. Nakuha po natin, hindi lang natin siya naaalala kapag walang-wala tayo. Naaalala din natin ang Panginoon kapag meron na tayo. Parang yung katabi mo, sana hindi mo lang siya naaalala kapag wala ka. Sana naaalala mo rin siya pag doon at doon niya ka na. Pag paldong-paldo na tayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang makakalimot. Yan. Ganun din kay Lord. Remember the Lord your God. For it is He who gives you the ability to produce wealth. Napansin po natin, ano yung kapamaraan ng Panginoon para mag-prosper tayo financially? Work smart and work hard. Pangalawa, first fruits. Pangatlo, tithes. Pangapat is generosity. Proverbs chapter 11 verse 25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ang prinsipyo ng mundo, huwag kang magbigay para huwag kang mawalan. Ang prinsipyo ng Diyos, magbigay ka para magkaroon ka palalo. Kapag generous ka dyan sa kapwa mo, mapakain mo man lang yan pag New Year. Kapag generous tayo sa kapwa natin, pinagpapala yan ng Panginoon. Proverbs 11:25 again, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Minsan di mo na kailangan tanungin, ramdamin mo na lang kung may pangangailangan siya. At kapag ikaw kapatid, natumbok mo yon, maniwala ka. Si Lord ang magpapala sa iyo. At mga kapatid, hindi lamang yung may kung ano ang sasabihin sa'yo ng Panginoon. Once you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Huwag ka magpapadeceive, hindi porket napakakapal ng makeup niyan, ay walang pangangailangan yan. Dapat ma-discern mo.
Yung sinasabi sa'yo ni Lord. Ay, hindi na ako magkikwento. Matatimer na naman tayo dito ng 5 minutes. At ay ganun din. No? Alam niyo po mga kapatid, maraming mga ganyang kwento na minsan sa tingin mo lang, parang hindi niya naman deserving, wala yon. Ang iintindihin natin, hindi yung nakikita ng mata natin, kung hindi ano yung sinasabi ni Lord. If God wants to bless this person, ano man ang paningin mo, napakayaman man niya, o ano man ang kalagayan niya sa buhay, kapag sinabi ng Panginoon, yun ang sundin mo. Dahil si Lord ang nakakaalam ng lahat ng bagay. But if you are a generous person, you will prosper. Yan yung mga tinatawag na timeless principle ng Biblia. Whether noon hanggang ngayon, hindi kumukupas itong mga prinsipyong ito. Again, di ba sinabi natin pagdating sa financial mastery or wealth quadrant, glorify God through your wealth. Sa pamamagitan nito, nag-glorify natin ang Panginoon. Huwag lang mag-stop sa how to get your wealth, how to grow your wealth, how to guard your wealth, but how to glorify God through your wealth. Paano natin mag-glorify ang Panginoon? Don't forget these principles. Work smart, work hard. First fruits, tithes, offering, generosity. Napaka-importante po nitong mga bagay na ito. Para nang sa gayon, hindi tayo nakokontrol ng pera. Dapat tayo ang nagkokontrol sa pera. Ibig sabihin, hindi ka hinahatak ng pera papalayo kay Lord, kundi yung kaperahan natin ay hinahawakan natin ng maigi, minamanage natin na maigi, at naibabalik natin yung nararapat para sa ating Panginoon. Dapat wag nating makalimutan kung ano ba ang purpose ng pera. Threefold purposes of money. There are threefold purpose of money. Number 1, money is a tool. Money is a test. Money is a testimony. Pangatlo. Ang purpose po ng pera, ito ay tool. Di ba napansin natin? Ginagamit natin ito pang kain. Nasabi din ng Biblia, pambigay sa iba. Para sa ating pamumuhay, pang negosyo, money is a tool. Pangalawa, money is a test. Kaya nga sa Malakay, test me in this. Dahil sa pera, nasusubukan ng tao. Pagdating sa usapin, panalangin. Oy, papanalangin kita. Pag challenge mo na magbigay, ano ba to? Namimera lang to, puro kayo pera, pera, pera. Pero pag ikaw humingi kay Lord ng pera, hindi mo naman sinasabi yon. Sabihin kaya sa'yo ni Lord, puro ka pera. Money is a test. Sa pera nasusubukan ng tao. At sa pera umaahon. Sa pamamagitan din ng pera aahon at babagsak ang isang tao. Money is a test. And then thirdly, money is a testimony. Sa pamamagitan ng kaperahan natin, magkakaroon tayo ng mga kakaibang mga testimonies sa buhay natin kung paano natin gagamitin ito at kung paano ito magagamit para sa atin. Again, Proverbs chapter 3 verses 9 hanggang 10, glorify God with all your wealth. Honoring Him with your first fruits, with every increase that comes from you, then every dimension of your life will overflow with blessings from an uncontainable source of inner joy. Glorify God in your wealth. Kapag marunong na tayo na mag-glorify ang Panginoon sa wealth natin, sang-ayon sa kanyang kalooban, kung paano niya sinasabi na tayo may grow sa ating pananalapi, yun ang ginagawa natin. Then every dimension of your life will overflow with blessing. Now, tignan natin yung context nito. Bakit ito yung panalangin sa kanya ni John? Bakit ito yung panalangin ni Apostle John sa kanyang beloved friend na si Gaius? Bakit una, sinabi niyang gano'n, napaka-importante ng financial prosperity. Tignan niyo po yung context niya. Bakit sinama sa prosperous na buhay yung financial prosperity? Verses 5 hanggang 8. Ito po. Dear Charo, hindi. Letter po kasi siya eh. Okay? Mahal kong kaibigan, maaasahan ka talaga dahil inaasikaso mo ang mga kapatid na napapadaan dyan. Kahit na ang mga hindi mo kakilala. Verse 6. Ibinalita nila sa iglesia rito ang tungkol sa pag-ibig mo. Kung maaari, tulungan mo sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Nakikita niyo po yung context niya? Bakit pinagpipray financially? Bakit niya pinagpipray na mag-prosper financially si Gaius na kanyang kaibigan? Kasi sinabi niya, tulungan mo sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay.
Verse 7, sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon nang hindi tumatanggap ng kahit anong tulong sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Verse 8, kaya dapat lang natulungan natin sila nang sa gayon ay maging kabahagi tayo sa kanilang gawain para sa katotohanan. Every time you give financially, para sa mga taong humahayo, para sa gawain na kung saan umaabot pa ng iba't ibang tao, bahagi ka ng gawain ng taong yon. Nagiging partner tayo. Maybe hindi ko yung sent one dun sa lugar na yon o dun sa taong yun, pero nagiging sender tayo. Kaya partnership ang ministry. Para maging kabahagi ka. Napansin mo, paano siya tutulong kung hindi siya blessed financially? Kaya tama yung context, tama yung word. Para mag-prosper sa business affairs. How to have a prosperous life in 2025? Importante yung financial prosperity. At dalangin ko, pagpalain tayong lahat ng Panginoon financially sa 2025. Dahil naiintindihan mo na kung paano nag-work ang pera. At paano nag-glorify ang Panginoon sa ating kaperahan. Come on, purihin natin ang Panginoon ngayong araw na ito. Una, pangalawa, how to have a prosperous life in 2025. Tignan po ulit natin, verse 2 lang naman ito. Dear friend, I pray that you may prosper in every way. Tapos sinabi niya pa, and be in good health. Number 2 is financial or physical prosperity. Sabihin nga po natin, physical. Physical prosperity. Just as your soul prospers. Alam niyo po, malinaw sa kanya, dito sa author na ito, in fact, sabi ng New English Translation Commentary, the equivalent contemporary idiom would be to speak of spiritual health as opposed to physical health. The author affirms that Gaius is indeed well off spiritually, and he prays that Gaius' physical health would match his spiritual health. That is, that Gaius would be a well-off physically as he is spiritually. Kaya sinabi kung paano siya malago spiritually, ganun din ang dalangin ko. Mag-prosper ka rin physically and financially. Kaya nga napaka-importante, and be in good health. Now, if physical health and spiritual prosperity or financial prosperity were not the will of God, why would John pray that for Gaius? Kung hindi kalooban ng Panginoon ng pinansyal, yung iba asar na asar sa health and wealth na message. Ulitin ko. Ultimo, ang Panginoon gusto rin na tayo ay sumagana financially. At hindi natin sinasabi na nadidemon possess ang mga taong naghihirap sa buhay. Yun ang demonic prosperity teaching. Na kapag naghirap ka, baka sa demonyo ka. Pwede rin, pero pwede rin hindi. Nakuha po natin? Pwede kasing naghirap, kadodroga ng kadodroga. Kung anong ginagawa. Nakuha po natin? O hindi hinahandle na maigi yung pera. Or pwede din naman naghihirap dahil tinuturuan ni Lord. Dahil gusto niya balang araw, makagain siya ng lesson doon sa kanyang pinagdadaanan. O matuto sa mga pagkakamali na nangyayari sa kanya. Kaya nga hindi lahat na naghihirap financially ay hindi minamahal ng Panginoon at pinapabayaan niya at hindi niya mahal. Yun ang mali. Nakuha po natin, pero tama na dapat tayo din ay mag-prosper. Dahil naipaliwanag ko na ng napakaraming beses dito sa una. Pero gusto din ng Panginoon, nagpa-prosper tayo physically. Why? How can you serve God if you're dead? Mahirap. Paano pa siya tutulong? Una, kung wala siya financially. Pangalawa, paano siya makakatulong? Hindi niya nga matulungan sarili niya. Dear friend, I know that your spiritual life is going well. Kaya ang sinabi sa New International Reader's Version, I know that your spiritual life is going well. I pray that you also may enjoy good health. Sabi nga po natin, good health. Gusto rin ng Panginoon. Alam nyo, hindi lang gusto ng Panginoon na happy ka. Gusto rin ni Lord, healthy ka. I pray that you may also enjoy good health.
Exodus chapter 23 verse 25. Worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. Biruin mo. Worship the Lord your God. Kaya importante ang pagsamba. And His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Kaya nga, ang pagsamba ay nakakatanggal ng pangamba. Napaka-importante ng pagsamba na hindi natin dapat kinakalimutan ng ating pagsamba. Every time na ikaw ay sumasamba sa ating Panginoon, when worship or when praise goes up, blessings come down. Worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you. So kalooban din ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng malusog na pangangatawan. Gusto ni Lord, hindi ka lang happy. Gusto ni Lord, healthy ka rin. That's why in 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, ito ang sinasabi. Verse 19, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? Bigay ng Panginoon ang ating katawan, and you are not your own. Hoy, kapag hindi mo pagmamay-ari, iniingatan dapat. Amen po ba? Ngayon, yung katawan mo, hindi mo pala pagmamay-ari yan talaga. You are not your own. Amen po ba? Sino dito naniniwala yung katawan mo kay Lord? Dahil sanabi ni Lord, syempre. You are not your own. Ito na. For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body. Kung hindi mo pala pagmamay-ari ang sasakyan, ang isang bagay, iniingatan mo siya. Kung hindi mo pagmamay-ari ang kakatawan mo, dapat ingatan mo rin siya. Hindi ko sinabing bawal kumain. Huwag lang lamon ng lamon. Dahil hindi mo katawan yan. Hindi mo pagmamay-ari ang katawan yan. Katawan natin ito, but you are not your own. Hindi lang dapat sa ibang bagay gino-glorify ang Panginoon. Okay lang kumain, huwag mo lang patayin yung katawan mo sa mga maling kapamaraanan. Hindi natin sinasabi na hindi tayo nagkakasakit, mali na naman yon. Pero hanggat hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, may katungkulan tayo na pangalagaan yung katawan na binigay niya sa atin. Ngayon, kung kukunin na tayo ng Lord, edi amen. Di ba? Pero kung hindi pa, glorify God in your body. Amen po ba? Gawin ng kapamaraanan, gumawa ng paraan para mapangalagaan ang katawan na ito. Why? Because health is wealth. Kayamanan din ang kalusugan natin. Kaya kung hindi ka pa kinukuha ng Panginoon, wag mong isuko agad yung katawan na yan. Malay mo, ikaw makaimbento ng gamot sa pinagdadaanan mo ngayon. Eto. Alam niyo po ba mga kapatid, many people will spend their health to gain wealth. And then they spend their wealth to regain their health. Maraming mga tao, ni-spend nila yung health nila para magkaroon ng pera. At dadating ang panahon, uubusin din nila yung perang yon para magkaroon ng health. You need to balance your life. Nakuha po natin, wag natin hahayaan na puro tayo trabaho, nakalimutan mo yung katawan mo, matulog ka rin. Sabi mo sa katabi mo, matulog ka rin. Wag lang ngayon. Kasi importante itong pinag-uusapan natin. Listen to this. Ecclesiastes chapter 11, verse 10. Tignan niyo po ito. So, napaka-importante na ito. So refuse to worry and keep your body healthy. Uy, malaki pala ang kinalaman ng mentality natin pagdating sa pagkakaroon ng healthy na pangangatawan. Refuse to worry and keep your body healthy. Maraming mga karamdaman hindi ma-detect. Okay naman siya. Kumakain naman siya ng maayos. Maayos naman yung katawan niya. Yung mga bagay sa kanya. Maayos, may pera naman siya. Pero bakit ganyan nararamdaman niya? Saan nanggagaling ito? Because of worry. So napaka-importante, binabantayan yung isip. Refuse to worry and keep your body healthy. You must know how to handle or to manage your stress. Hindi totoo, hindi tayo, bawal pong ma-stress. Anong bawal? Paano ako di ma-stress? Makita ko pala yung pagmumukhang yan, minsan na-stress na ako.
O kaya yung makita ko ba lang itong traffic, nakaka-stress. Hindi kasi dapat ganyan. Lahat naman tayo na-stress. Amen po ba? Pero dapat, you must know how to manage your stress. Refuse to worry and keep your body healthy. Kaya nga importante, linggo-linggo, araw-araw kumakain tayo ng salita ng Panginoon. Wag kung ano-anong kanta agad ang pinapakinggan mo. Yung nakaka-stress. Yung iniwan ka, hindi ka mahal. Nagpo-focus ka sa hindi ka mahal. May Diyos na nagmamahal sa'yo. Nakuha natin, focus ka ng focus sa wala ka. Wala akong ganito, wala akong bagong cellphone, wala akong bagong sasakyan, wala akong ganito, wala akong ganyan. Pwede ba bang focus ka muna sa meron ka na binigay sa'yo ni Lord? May nanakit sa akin. Nag-focus ka sa nanakit sa'yo, hindi ka nagpo-focus dyan sa katabi mo na kung saan mahal ka at hindi ka iniiwan. Nakuha natin yun. Focus ka nga kay Lord. Mag-focus ka sa mga bagay na meron ka kaysa sa mga bagay na wala ka. Refuse to worry. Huwag agad negative ang tingin. Dahil talaga may negative. Pero pwede ba tignan mo rin yung mga positibong bagay na nangyayari sa iyong buhay? At sinabi niya dito, but remember that youth with a whole life before you is meaningless. Eto na. Verse 9, balik lang tayo sa taas. Ecclesiastes. Young people, it is wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. Sige, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. But remember that you must give an account to God for everything you do. Pwede natin gawin yan, pero magsusulit tayo sa Diyos. Kaya nga napaka-importante yung pangatlo. Last but not the least. Kaya sinabi niya dito, verse 2, Dear friend, I'm praying that all is well with you and that you enjoy good health in the same way that you prosper spiritually. How to prosper? How to have a prosperous life? In 2025, number 3, spiritual prosperity. Ito yung pinaka-importante sa lahat na dapat ito muna yung base na lahat ng prosperity na pwede mong maranasan sa buhay. That's why in the New English Translation commentary, sinabi nila, it is the spiritual health which is to be the standard by which one physical health is measured, not the other way. Ang standard dapat ng prosperity natin, listen to this very carefully, yung spiritual prosperity natin. Why? Huwag mong hahangarin na masagana ka financially at maayos ang katawan mo, pero spiritually, bankrupt ka. Or spiritually, malnourished ka. In short, dapat priority mo ang spiritual prosperity mo. Ulitin ko po dapat priority mo ang spiritual prosperity mo. Why? Mark chapter 8, verse 36. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Naubos ang panahon sa pera. Naubos ang panahon kaka-gym. Naubos ang panahon kakakain ng mga healthy food. Walang masama. Bakit? Tinuro ng Bible. Pero walang time kay Lord. Yun ang pinakamasama sa lahat. Hindi bawal na sumagana, hindi bawal na maging malusog, ang bawal, kalimutan mo si Lord. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? That's why in 1 Corinthians chapter 6 verse 20, kapag tinuloy natin yun, napaka-importante pa ng susunod na statement. Tingnan niyo po. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. For you were bought with a price. Therefore glorify God in your body. Sabi nga po ulit natin, body. Kaya lang may susunod. And in your spirit, which are God's. Hindi lang tayo binigyan ng Panginoon. Ang buhay ng mga tao, mga kapatid, ay hindi lang physical. Hindi lang spiritual. Kundi spiritual din. Hindi lang siya physical at financial. Meron din tayong spirit. Kung yung katawan ay hindi pinapabayaan at kinakain, at pinapakain natin, kung yung katawan natin ay hindi natin hinahayaan na maging malnourished, kung yung katawan natin ay hindi natin hinahayaan na bumagsak, huwag mo rin hayaan na nagiging malnourished ang spiritual life mo at ito'y bumabagsak. Bakit? Kapag bagsak ang core mo, babagsak ang lahat ng bagay. Kaya nga, what will it profit a man? Anong gain mo? Mag-gain mo buong mundo. Mapupunta ka naman sa impyerno, wala rin kwenta ang lahat. Dahil may mga tao
Hindi naman talaga naging super yaman at hindi naman naging super lusog ang kanilang pangangatawan. Pero naging spiritually healthy sila. Pagdating sa eternity, dami nilang reward. At mas maganda pa, tandaan natin, mas matagal ang eternity kaysa dito sa mundo. Ang eternity, eternal. Kaya nga, huwag pababayaan ng spiritual life. Glorify God in your body and in your spirit. Okay? Alam niyo po, binadgetan niyo po ang pagkain niyo. Ang dami niyong budget ng Pasko. Nakatabi pa yung spaghetti ninyo para sa New Year. Alam natin yan. Yung iba, carbonara. Dami niyo nang tinabi. Bakit? Para makakain naman ng masarap na salmon, masarap na keso, kesong puti. Masarap makakain naman ng masarap na isda, pampano. Makakain naman ng masarap na karne yung katawan mo. Walang masama dyan. Why? Kaya nga isa sa panalangin, give us this day our daily bread. Walang problema dyan. Pero kung binadgetan natin, pinagplanuhan natin yung katawan natin, kapatid, wag mo rin kalilimutan budgetan. At wag mo rin kalilimutan, kapatid, na pangalagaan yung spiritual life mo. Glorify God in your body and in your spirit. Dahil baka makapag-focus na lang tayo sa katawan natin, nakalimutan natin, sumisigaw-sigaw yung spirit natin. Ang hina ko na, ang hina ko na. Pag siya ay nanghina, dadalhin ka ng katawan mo at dadalhin ka ng pera mo papuntang impyerno. Papasamain ka ng kagandahan at kapugian na yan, maniwala ka. Dadalhin tayo sa kapahamakan ng mukhang yan, ng katawan na yan. Dadalhin tayo sa kapahamakan ng perang yan. Why? Kasi bagsak si spiritual life. Kaya gusto ng Panginoon, starting today and in the coming year, prioritize your spiritual life. Huwag mong pababayaan ang spiritual life mo. Glorify God in your body and in your spirit. Dito masasabi na tunay nga, napaka-prosperous mo. Why? Dahil napakayaman mo pagdating ng relasyon mo sa ating Panginoon. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, if you may. Right now, yung hindi po, just remain sitting. How to have a prosperous life in 2025? Paano po? Ano po yung number 1 natin? Ano po yun? Financial prosperity. Number 2 is physical prosperity. And then last but not the least, spiritual prosperity. And we will end with this. Alam niyo po, napakatindi nung unang statement niya dito. Tingnan niyo po yung verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Nakuha niyo po yun, mga kapatid. Beloved. Listen to this. Kapag mahal mo, pag sinasabi mong mahal mo, huwag mong hinahayaan na nasasadlak sa kahirapan. That's why, sinabi niyang ganun, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Una, financially. Kaya nga kapag mahal mo, huwag kang natutuwa na siya ay nasasadlak sa hirap, na hindi umaahon ang kanyang buhay. Okay yun na nagiging kagaanan tayo. Alam mo yun, okay yun na nakakatulong tayo sa kanya. But wag mong pangarapin na habang buhay, tumutulong ka lang sa kanya. Ipanalangin mo na matuto siyang tumulong sa sarili niya, pagpalain din siya ng Panginoon, para bukas makalawa, hindi lang ang bigat nasa iyo. Hindi lang ang ginagamit ng Panginoon na channel of blessing, ikaw. Dalawa na kayo. At pag naipasa nyo pa yan sa iba, tag-isa kayo, di 4 na kayo nakakatulong. Nakuha po natin yon. Kapag mahal mo, huwag mong hinahayaan na nasasadlak sa kahirapan. Kaya kung may kakilala ka, patid sa pananampalataya, mahal mo sa buhay, ipanalangin mo katulad ni Apostle John. Sumagana sila. Ganito po yung ipinanalangin ko dati. Kasi nga, panganay po ako eh. At napakatinding hatak ng pamilya para hindi ko masunod ang kalooban ng Panginoon sa aking buhay. Kaya kong talikuran si Lord. Kayang talikuran ng isang tao si Lord sa ngalan ng kanyang pamilya. Maniwala po kayo. Kaya nga dinilyan ng Panginoon pagdating sa pagsunod sa Kanya.
Sabi ko, tatrabaho na lang ako. Kasi panganay ako. Pero mas importante sa akin si Lord kaysa anumang bagay. Dahil kapag si Lord natuto kang mahalin at tunahin, susunod ang mga bagay-bagay. Ang ganda ng pag-uusapan natin sa January, next week. Susunod yun. Kaya sabi ko, Lord, I will follow you. Pat isa sa panalangin ko, Lord, hindi ko man kaya na iahon sa hirap ang aking pamilya. Lord, trabaho ko pong sumunod sa iyo. But Lord, please, bless them, Lord. Huwag niyo pong hayaan na masadlak sila sa kahirapan. Bigyan niyo po sila na magiging tahanan. Bigyan niyo po sila na makakain. Huwag niyo po silang kalimutan. Isa yun sa panalangin ko, pero siyempre yung spiritual life. Pero kapag mahal mo sa buhay, huwag mo hinahayaan na sasadlak sa kahirapan. Pangalawa, huwag mong hinahayaan na nasasadlak sa karamdaman. Kapag may nakikita ka na mahal mo sa buhay, huwag mo lang dadaan-daanan. Please, pray for that person. Kasi beloved I pray that you may prosper in all things and be in health. Kaya kung meron ka mahal sa buhay ngayon, dumadaan sa isang challenge physically. Maybe hindi nagkataon itong araw na ito na napakinggan mo to. Be a blessing. May power kang binigay si Lord. May kapangyarihan ka, kapatid, na binigay ng ating Panginoon. Baka ikaw ang gamitin ng Panginoon sa taong yan. Baka ikaw. Be a blessing. Not just financially, but also physically. At napaka-importante kapag mahal mo, huwag mong hinahayaan na nasasadlak sa kasalanan. Di ba mahal mo? Kapag mahal mo, huwag mong hinahayaan na wala siyang relasyon kay Lord. Huwag mong hinahayaan, dadaan-daanan na lang natin na walang... Next year, kapatid, may pakialam na tayo sa mga taong walang pakialam kay Lord. Magkakaroon na tayo ng pakialam sa mga taong walang relasyon kay Lord. Kasi mahal natin, what does it profit a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? May pera nga siya, maganda nga siya, wala naman si Lord sa kanya. Mapupunta siya sa impyerno, huwag natin pabayaan. Nakuha po natin mga kapatid. Para nang sa gayon, hindi lang tayo ang prosperous, kundi yung mga tao din sa paligid natin. And I will end with this. Kaya sinabi niya sa dulong-dulo, I pray, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Bakit kaya? Sinabi ko nga po, ang pundasyon ng lahat ng prosperity ay spiritual prosperity. Just as your soul prospers. Bakit? Kinakailangan, more than any prosperity, pinaka-importante lagi ang spiritual prosperity. Walang silbi ang lahat ng uri ng prosperity if you are not spiritually prosperous. Kaya ito muna ang unang-unang iniintindi. Relasyon mo kay Lord. Connection mo kay Lord. Aanhin natin lahat ng bagay kung wala naman si Lord sa ating buhay. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong araw na ito. If this is your first time na dumalo sa gawaing ito, at naniniwala ako hindi nagkataon na napakinggan mo ito, or maybe ikaw ay matagal na nalayo sa ating Panginoon, at naunawaan mo na napaka-importanting prosperity, ang spiritual prosperity. Maybe some of you, karoon ka naman ng pera, maayos naman ang pangangatawan mo, but something inside of you is missing. Sinasabi mo may kulang. Kulang yung buhay ko. Maybe ang kulang dyan, walang iba kundi si Lord. If you want to be spiritually prosperous this year, unahin mo si Jesus sa buhay mo. Ilagay mo siya sa sentro ng buhay mo. Because God doesn't want to be part of your life. He wants to be your life. Why? Iiwanan ka ng iba, sinasadya at di sinasadya. Pero pag si Lord ang buhay mo, hindi guguho buhay mo. Dahil hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. If you want to be spiritually prosperous right now, mananalangin tayo, mabilis na panalangin. Sinabi ng Bible, yet to those who received Him, si Jesus, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Napaka-importanting prosperity ito. Spiritual prosperity. Sino man tumanggap sa Kanya at manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos, no matter who you are. If you want Jesus right now, bibilang ako ng 3 kapatid, itataas mo yung kamay mo. Maybe this is your first time and you want
or you want to dedicate your life to the Lord, and you want to be spiritually prosperous naman sa buhay, this is your moment. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, pray this prayer with me, and I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. Heal me. Heal me. Bless me. Bless me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, sa lahat ng uri ng prosperity, yan ang pinakamatinding pagpapala na tinanggap mo sa buhay mo. What will it profit a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? Kapag ikaw ay masagana spiritually, napakasagana mo. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it more abundantly. If you have Jesus in your life, you are truly abundant. Why? Siya ang pinakamatinding yaman mo sa buhay. Wala nang iba. Salamat po, Panginoon, sa spiritual prosperity. Salamat sa bawat isa na naglaan ng oras sa iyo ngayong araw na ito. Salamat dahil pinakain mo kami ng napaka-importanting pagkain ng aming spiritual na buhay. Salamat po dahil muli mo kaming binuhay at pinalakas. Lord, I pray for those who are spiritually bankrupt right now. I pray that you prosper them spiritually. Lord, ibangon mo po, Panginoon. Take away all our gifts or our guilts in the name of Jesus. Take it away, God. Iahon mo po kami, Panginoon, mula sa kinasasadlakan namin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli mong linisin ang bawat isa sa amin. You have said in your word that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved, you and your household. Salamat po, Panginoon, dahil may sinalba ka ngayong araw na ito. And Father, Lord, salamat po dahil kalooban mo rin, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng malusog din na pangangatawan habang kami nabubuhay. Kalooban mo rin, Panginoon, na kami pasaganain para nang sa gayon, mayroon po kaming panggastos para sa aming pangangailangan at para, Panginoon, sa pangangailangan ng iba. Father, in the name of Jesus, sino man, Panginoon, ang dumadaan sa amin ngayon sa pinansyal, Panginoon, na problema, alam mo po ito, Panginoon. But thank God, hindi ka lang concerned sa spiritual life namin. Concerned ka rin sa pangangailangan namin. Father, in the name of Jesus, right now, I break poverty. Yes. Lord, I cancel poverty, Panginoon, sa kanyang buhay. Lahat ng pagkakamali, Panginoon, na nagawa financially, tuturuan mo po ang bawat isa. Nauunahin ka sa aming pananalapi at hindi ka namin kalilimutan. Lord, bigyan mo po ng kakayahan, ability to produce wealth, power to produce wealth ang bawat isa. At hindi lamang siya mapagpapala, magiging pagpapala siya sa ibang tao at mapagpapala ang dakila mong pangalan. I lift up to you, Panginoon, rin, Panginoon, ang mga kapatid, Panginoon, ngayong araw na ito, ang bawat isa na may karamdaman. Father, in the name of Jesus, you have said in your words that by His wounds we are healed. Yes. In the name of Jesus, you are the creator of this body. Lord, walang sino man na magsabi na end na ng aming katawan o ng aming buhay hanggat hindi ikaw ang nagdidikta, Panginoon. So right now, God, I cancel every dead words, Panginoon, na binanggit, na dineclare sa katawang ito. Father, I pray, God, that you bless this body. I pray, God, for healing right now. In the name of Jesus, I cancel this sickness in the name of Jesus. I rebuke that spirit of infirmities in the name of Jesus. I pray, God, that to heal this body. Lord, mag-glorify ka ng katawan na ito, Panginoon, na yung pinagaling at pinalakas ngayong araw na ito. Maluluwalhati ang dakila mong pangalan in the name of Jesus. Right now, kapatid, just offer everything to God right now. As we end this year, offer your life to God and believe me, magkakaroon ng meaning at saysay ang buhay na yan. I will give you just 1 minute right now.
Ano man ang mga naging lapses natin sa buhay. Ano man ang mga naging pagkakamali natin sa buhay. O ano man ang mga tamang ginawa natin, just offer everything to God. Huwag mong hahayaan na ni isa sa buhay mo ay wala ang ating Panginoon. Give it to God. Offer to Jesus everything. I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. Glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise Oh, Jesus. to you as a pleasing sacrifice. Come on, just glorify God in your body. Lord, I offer you, Glorify God Lord, in your spirit. I offer my life, Glorify God in everything. everything I've been through. Use it for your glory, Lord. Use it for your glory, Lord. Lahat ng kapit ng kaaway, nire-rebuke namin ngayong araw na ito. This body belongs to you. Praise to you This spirit belongs to you. Come on. as a pleasing Just sing it loud right now. sacrifice. For the last time, Lord, I offer my life. I offer you my Lord, I offer my Pahawak mo kay Lord yung buhay mo. I-offer mo sa Panginoon ang buhay na yan. Use it for your glory. Use it for your greater glory alone, God. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Maraming salamat po, Panginoon. We offer to you our lives. We offer to you everything. Every part of me. Yes. Every part of us, Lord. Kayo po nagmamayari. Sorry po, Panginoon, kung may mga nakakompartmentalize, Panginoon, yung aming buhay. May mga bagay na hindi kami na-offer sa iyo, Lord, na pwedeng pasukin ng kalaban. So right now, walang parte ng aming buhay na hindi mo pagmamayari, Lord. Rule our lives. Bless us, Panginoon. Salamat, may pinagaling ka physically ngayong araw na ito. Lord, may instantly pinagaling ka ngayong araw na ito, Lord. At meron dito makakaranas, Panginoon, ng financial prosperity, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And above all, thank you, God, for lifting our spirit up today. Salamat po. Dahil indeed, ikaw palang, Panginoon, sagana na kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Beloved, amazing people of God, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba sa lahat ng pagpapalang ito na tinanggap namin. Dahil ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Come on. Sa lahat ng pinagaling, pinagpala, pinalakas ni Lord, malakas na palakpak para sa Kanya. Praise the Lord. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened